This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. At in going back to the basics, meron kang kakalimutan, kaya may sinasabi na relearn, unlearn. Meron tayong i-unlearn, iaalis sa buhay natin so that we will be able to go back to the basics. Kaya pag-usapan natin uli, immerse things first, magbabad. Saan tayo magbababad this week? Kung last week po ay sa salita ng Diyos, na tinatawag nating salita ng buhay, this week we're going to talk about a familiar one. Pakisabi nga po, familiar. Kumbaga basic na. And I do believe nobody has to teach you again this thing. Pero pag-usapan lang natin to be reminded, pag-usapan natin ang panalangin. Pakisabi nga po, panalangin. So, it's so basic, di po ba? It's so basic. But before we proceed there, meron po tayong mga pictures na I would like to show you nung pinagkaloob po ng Panginoon sa akin na ako'y makapunta po sa Singapore. So, ito po yung church po sa Singapore. At ito po yung prayer time nila. Yan po yung gwapong pastor ninyo. Kung hindi nyo nahalata, yan po yun. Tumawa si ate, lakas. Sige. Okay po mga minamahal. Ito yung prayer time nila. At mga kapatid, this is 1 hour before the service. Okay, bakit ba napaka-importante ng prayer? It's because, alam nyo po, pinaghahandaan nila sa prayer ay yung pagdating ng Holy Week. Minamahalaga nila na pag-uusapan rin lang yung pagdating ng Diyos, paglapit niya sa tao, at pagkamatay niya sa krus, pinagpe-pray po nila. This is 2 weeks ago, 2 linggo, 2 weeks ago po, 2 linggo, ahead of today, and ahead of yung susunod po ng mga gawain natin this calendar year, yung Holy Week po, pinagpe-pray na po nila. Isa po sa target nila yung pag-pray, mapunong bawat upuan. So, can we show other pictures? Meron pa po tayong ibang pictures dito. So if, ayan, okay po. Isa pa po, baka may iba pa tayong pictures dyan. We have pictures there. Ito po yung control area po nila. Meron pa tayong pictures dyan. Okay. Merong time po dyan na inirequest po nung leader that while 1 hour away pa naman yung kanilang service, nirequest po, andun na po yung mga leaders sila sa harapan praying. Meron pong praise and worship team for prayer. Meron din silang pastor for prayer or mga volunteers for prayer. At pagkatapos po sila'y manalangin, umakyat po sila doon sa mga spaces. Siguro po ang capacity niyan mga 3,000 to 4,000. So sa mga blank spaces pa lang, pinagpe-pray na po nila na pagdating ng Holy Week, especially yung Resurrection Sunday, yung linggo ng pagkabuhay, ay mapuno sila ng paulit-ulit. Meron po silang service in Saturday evening. Ito po, Saturday evening. Tapos kinabukasan po, may 5 services pa sila dyan. But, yung pong story po ng church na ito, they did not start big. They started small. Ano pong ibig sabihin? Nagsimula lang po sila sa isa. Mahal po ang space sa Singapore. Siguro isang room lang na ganito kaluwang po siguro. You will rent that maybe for converted sa peso, 20 or 30,000 a month. At kumbaga, meron pang mga spaces, lalagyan daw ng skateboard nila, nire-rent pa nila. So magkabahay doon, sobrang mahal. So nag-start po sila sa isang maliit na room for many days and many Sundays, pero pinagpe-pray po nila na, Lord, may we win Singapore for you. At alam niyo po, 6 na services na po sila. Nag-expand na po sila sa Muslim Malaysia. Meron na silang mga churches sa Malaysia. Kaya po, bakit ba natin ito pinapakita? It's because prayer is so important. Pakisabi nga po, prayer. Sa anumang aspeto ng buhay natin, napakahalaga ng prayer. Whether you are praying for your own dreams, for your own plans, yung prayer po napakahalaga. Especially, merong mga situation, napapadalas daw lalo mag-pray yung tao when somebody that you love ay nasa hospital. Sabi nga po nila, minsan kapag walang crisis, we don't pray. Tama po ba? May panahon kapag walang crisis sa buhay natin, we don't remember praying. Pero kapag nasa hospital,
isa daw na kumbaga, yung mga pader na pinakamaraming nadinig na panalangin at pag-iyak ay mga pader ng ospital. But we don't have to wait for such circumstances para manalangin tayo. Tama po ba? It's because we will miss a lot from God. Marami po tayong mamimiss na mga dakilang bagay, karanasan din with the Lord. So, pag-usapan po natin, where do we immerse ourselves muli? Immerse things first, basic things, sa prayer po. And I would like to invite you to stand at babasahin po natin mula po sa aklat po ng Gawa. I'm holding a Bible na ang translation po medyo lumang Tagalog. So hindi siguro nadala po nung aking misis sa cell group yung aking Bible. So we will be reading from an old version of Tagalog, ang Biblia. But the same, iba lang yung pagkakasaysay sa pagkakatagalog, pero siya rin po yung nilalaman na mensahe. And let us open our Bible sa Acts or Gawa chapter 12. We will read from verse 1 to 17. So if you are there, nais po nating sabihin talaga that everything that we're going to talk about will be from the Bible. At ang atin pong foundation ay ang salita ng Panginoon. So if you are there, sama-sama po nating basahin. Ang sabi po dito, nang panahong iyon, inilipat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan. Nilapat upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Yun pong itinatagpo ng mga sila Santiago, sila Pedro, Verse 2, pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago, na kapatid ni Juan. Yung ending ng mga unang Kristiyano hindi masyadong maganda. Sino po dito gusto mong mamatay ng mapayapa? Yun talaga, pag natulog ka, yun na. Kaya huwag ka matutulog ngayon. Sa oras na ito, hindi ba? Yung mga unang Kristiyano, para bang, pag naging Kristiyano ako, siguro wala na akong magiging problema. No. Sinasabi natin, it is well, because, mga minamahal, alam ng Diyos gamitin yung mga experiences na hindi maganda. Sabi nga po sa Bible, all things work together for good, but not all things are good. Pero ginagamit ng Diyos, hindi siyang may akda, ginagamit niya para tumibay tayo. Dito po, pinatay sa pamamagitan ng tabak si Santiago. Na kapatid ni Juan, isa sa mga alagad. Verse 3, nang makita niya na ito'y ikinasiya ng mga Hudyo, may natuwa nung namatay po yung mga Kristiyano. Kanya namang isinunod na dakpin si Pedro, ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Isang importante po na pagdiriwang ng mga Hudyo. Verse 4, nang siya'y nahuli na niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na pangkat ng mga kawal. Hindi po 4 na pangkat. Marami. Ang dami niyang bantay. Upang siya'y bantayan at binabalak na siya'y iharap sa taong bayan pagkatapos ng Paskwa. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia o yung church ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. So yung background po nito, makita natin, this is a troubled period sa mga Kristiyano. Hindi payapa, hindi madali, but the church is praying. Verse 6, nang gabing yon, si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal. Grabe po, talagang binantayang maigi. Na nakagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. Ang dami, At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, bumangon kang madali at dalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Wow! Verse 8, sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas. Siguro po, just like anybody else na dumadaan sa mga pagsubok, meron ka ng binibitawan. Pwedeng iyong faith, pwedeng iyong close relationship with the Lord when you are in crisis. Pero salamat may nagpe-pray po sa kanya. At iyon nga ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balabal. If you will know, si Pedro po, madalas pong ganito. When he is frustrated, may inaalis siya. At sabi sa kanya, ibalot mo uli yan. Parang do it again. Come on, believe again. At sumunod ka sa akin. Verse 9. Si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya.
hindi niya alam na tunay ang nangyayari. So, alam niyo po ba yung, totoo ba to? Ano po, para bang merong nangyayari sa buhay mo, pero totoo ba to? Gisingin niyo nga po ako. Aray ko, masakit po yan. Ano po, gisingin niyo nga po ako, parang sabi ni Pedro, hindi niya alam na tunay na nangyayari yung kanyang nararanasan sa pamamagitan ng anghel. At akala niya ay nakakakita siya ng isang pangitain lamang. Nang sila'y makaraan sa una at pangalawang bantay, dumating sila sa pintuang bakal. So, definitely po, security reasons, bakal talaga ang pinto. Hindi basta-basta. Ano po, dahil bilangguan po ito. Sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan. Ito po, na-miss ko. Ito'y kusang nabuksan. Parang electronic, ano po? Electronic, pagtapat po nila bumukas. Sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. So may time for miracle. Iniwan na po siya ng angels. Ibig sabihin, you are on your own. Ibig sabihin, ginawa namin yung impossible, so do your own. Ano po, kumbaga, do your own stuff. Verse 11, nang matauhan si Pedro, ay kanyang sinabi, ngayon natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo. Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Ito po evening. Actually, madaling araw na po, halos to. Ano po. At andun pa silang nananalangin. Verse 13, nang siya'y kumatok sa tarangkahan, ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Rhoda, ang lumapit upang alamin kung sinong kumakatok. Napipicture out niyo po ba? Naglakad siya, pauwi doon sa bahay ng isang alagad, kumatok siya. Ngayon po, ito yung nangyari. Verse 14, nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan, kundi tumakbo sa loob at ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harapan ng pintuan. Ano ba? Hindi na pagbuksan agad. Verse 15, kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na ba? Sa English po, are you out of your mind? Nakabilanggo si Pedro. You know, minsan ganito po tayo, ano po? Nagpe-pray tayo, pero pag andyan na yung solution, ano ba? Naniniwala ka pa ba na mangyayari yan? Ano ba? Parang ganun. Ito na po sila, answered prayer na sila. Ang sabi po sa kanya, ano po, nasisiraan ka na ba? Ngunit ipinilit niya na gayon nga. Ngunit kanilang sinabi, iyon ay kanyang anghel. Ay, alala pa rin po yung kanilang belief na nasagot na yung kanilang panalangin. Verse 16, ngunit nagpatuloy si Pedro sa pagkatok at nang kanilang buksan, siya'y kanilang nakita at sila'y namangha. Sila'y sinenyasan niya sa kanyang kamay upang tumahimik at isinalaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay nito kay Santiago at sa mga kapatid. At siya'y umalis at pumunta sa ibang dako. Tayo po iumuko tayo manalangin. Father God, we thank you dahil dinala niyo po kami sa lugar na ito. May iba't iba sigurong dahilan kami bakit kami nandito, Panginoon. Whether we have problems, Lord, salamat din po dahil we are welcome kung kami man ay lumalapit dahil kami may problema. O kami nagsasaya, or we're just trying out, ano ba ang church? Ano bang meron sa salita ng Diyos? Lord God, we thank you because your words are powerful. At ang inyo pong salita ay buhay upang katagpuin kami sa lahat ng sitwasyon na meron kami. Kaya hinahayaan po namin ang Banal na Espiritu na mangusap sa aming kalagitnaan sa inyong makapangyarihang paraan. And Lord God, we do believe that we will never be the same again paglabas namin sa lugar nito. Because Lord God, ang inyo pong salita ay Panginoon, binibigay niyo sa amin hindi lang para baguhin yung aming sitwasyon, kundi una't higit sa lahat, ang aming pananaw, ang aming puso't isipan. We allow you to speak. We allow you to move in Jesus' name. This is our prayer. Let us all say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At pwede na po tayong maupo. So right now po, we will talk about something that the Lord wants us to be in. Mamalagi. So pag binanggit po natin yung word na immerse, ang gusto po nating tukuyin dito ay magbabad sa mga first things. Kaya lang, nilaro natin yung salita, yung pamagat, immerse things first, na ang tunog ay first things first. Sa pananampalataya, sa maraming bagay, ano po, merong mga basic things. And one of the basic things na dapat nating balikan ay ang pananalangin po. Mag-immerse sa prayer. Mga minamahal, yung ating binasang talata,
meron silang crisis. Ano po ba yung kanilang crisis? Ito po ay pagkakataon na lumalaganap na yung Kristyanismo, but ito rin po yung panahon na lumalaganap din ang kanilang bilang ng kanilang kaaway. So hindi po naging madali. Bagamat ang kanilang mensahe, palayain ang mga bilanggo, gamutin ang mga may sakit, magkaroon ng buhay ang mga nawawalan ng pag-asa dahil dumating ang Panginoon. You know what? Napakaganda ng kanilang balita. They did not cheat anyone. Wala po silang kumbaga ba inagrabyado. They just preach according to what the Lord said. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Pagalingin nyo, pakainin yung pwedeng nagugutom. Everything that is good na alam nila upang gawin, ginawa nila. But you know what? Dito sa mundong ito, kahit nagawin mo yung pinakamainam, merong tututol sa'yo. Kaya, mga minamahal, ito yung kanilang karanasan na kanilang nakita rin that it is not a perfect time to celebrate na, yung umawit ng, celebrate, Jesus celebrate. Siguro hindi nila makanta. Why? Because one by one, hinahunting po sila. Mga minamahal, salamat sa Panginoon, dahil dito sa Pilipinas, hindi krimen na maging Kristiyano ka. Tama po ba? Hindi krimen na ipaglaban mo, believer ka ba ng Panginoon o hindi? Walang threat. Walang, kumbaga ba, magtataas ng gulok sa'yo. Ito, mananampalataya ito. Kung magbasa ka ng Bible, walang huhuli sa'yo. But during their times, pamiliin sila buhay o pananampalataya, ang pinipili nila, pananampalataya, at ang kasunod nito, kamatayan. They are fighting for their faith and for their lives. Alam nyo, yung kanilang mga sinusundan, yung mga alagad, inuna si Jesus, Si Jesus, pinatay sa krus. Sinunod si Stephen, pinatay sa pagbato. These are not easy ways to die. Sinong gusto mo na mamatay ka sa pamamagitan ng tabak? Definitely ayaw mo. Sinong gustong mamatay sa pamamagitan ng pagbato? And you know what? Bakit nila ginagawang napakahirap yung kamatayan ng mga taong ito para matakot sila, materrorize. Para wala nang sumunod. Para wala nang manampalataya. And the same thing ginagawa po nung ISIS sa mga Kristiyano, ginigilitan ng maliit na kutsilyo para makita nung lahat na nakakatakot maging Kristiyano because you have to die for your faith. Sa hindi mabilis na paraan, buti sana kung isang tigpasan lang Tapos na agad, hindi. Bumubula pa yung, etc. Gusto mong huminga, dugo yung, hinihinga mo dahil unti-unti. You know what? Mga minamahal, it's not an easy way to live as a Christian noon. Hindi sila makapagsabi, woo! Sarap maging Kristiyano! Ngayon pwede. Celebrate, Jesus, celebrate. Yes. Alam niyo po kasi, nagbago yung panahon, naging legal na, naging malaya na tayo, but in some countries, mag-worship po sila, may kasamang kaba. Pero pinaglalaban nila yung kanilang pananampalataya. Mga minamahal, ano po ang kanilang tugon noong pinatay si Santiago? Hinuli si Pedro. They are in crisis. Ano po yung kanilang tugon? Pagtakas? No! Kaya mga, gusto rin magsimba, hayaan natin, okay po? So, wag lang pumasok sa ngalangala ko. Anong tugon nila nung pinatay si Santiago? Mag-isip ng mga techniques. Ano kaya ang technique natin? Hindi, mga technique natin gagawin para hindi tayo masyadong halata. Hindi po. Hindi techniques. Para hindi masyadong mahirap maging Kristiyano, kaya ang gagawin natin. No, they're not thinking about techniques. Ano kayang iniisip nila nung patayin si Santiago? They are in crisis. To fight till death, lumaban hanggang kamatayan, maybe. But you know what? They are fighting the good fight. Ipagpatuloy. Pinaghuhuli tayo. Pero sige, pangaral pa rin natin ito. Dumami po sila. And you know what, mga minamahal? Nung sila'y persecuted, lalo naman sila parang pinupukpok ng mga holen. Kulumpon ng mga holen. Nung pinupukpok sila, parang nagngalat sila at kung saan naman sila magawi, dumadami ang Kristiyano. When they are in crisis. When they are in difficult times. Kaya ang kanilang tugon, hindi naman yung lumaban talaga, but their response is to pray. Pastor, parang simple naman. You read on. Mga minamahal, yung pong aklat ng gawa ay maraming kasaysayan
ng simpleng tugon. Ano po yun? Simpleng tugon, panalangin. You are in crisis, panalangin. Yes! But this kind of solution, madali nating i-dismiss. Ito yung madali nating makalimutan. Especially mga minamahal. Maliit lang naman yung problema. Uy, ilalapit mo ba kay Lord yan? But you know, we miss something when we forget to pray. We forgot to pray. Ano po? Ang kanila pong response, nagbabad sa panalangin. Anong oras lumaya si Pedro? Pusikit na kadiliman. Anong pusikit? Pusikit. Ano po? Madilim na madilim talaga. Yung time na talagang walang nag-aakala na may gagawin pa yung mga Kristiyano na ito. And nung makalabas po si Pedro, nangatok po siya, alam nyo, yung mga Kristiyano nananalangin pa. Madaling araw na. Sino po dito, nasubukan mo ng madaling araw na, gising ka pa because you are in pain. And yung isa solution mo, because you are in pain, Lord, tulungan mo naman ako. And you know what? They are in crisis. At minsan po, pwede nating ipagpasalamat yung mga crisis, it's because nagigising tayo to the real things, to the things that we really need. Sa crisis ako, Lord, tulungan mo ako. And whether, mga minamahal, meron tayong wrong intention or not, salamat dahil yung Panginoon is always waiting for us. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Yes. Are you in crisis? Meron ka bang pinagdadaanan na mabigat? O kampante ka ngayon that, kaya ko naman yung mga nangyayari. You know what? When you are in crisis or not, napakahalaga pa rin yung prayer. Pakisabi nga po, prayer. Kung wala ka man sa crisis ngayon, sino ba dito walang crisis ngayon na kinakaharap? Siguro yung mga kabataan, ano ba ang crisis? One time, dumating ako, sabi ni Wesley sa akin, nung papasok na siya, paliliguan ko siya, sabi niya, Papa, siguro nabasa niyo na to, Papa, wala na akong problema. Ha? Ganyan na. Ipinost ko po sa Facebook ito, ano bang problema no 5 years old ka kung ganyan? Yung anak ko po 5 years old, pero nagsasalita, parang matanda. Sabi, Papa, wala na akong problema. Ha? Anong problema? Yung umuugang ngipin ko, wala na. Wala na daw. So parang, grabe ito yung crisis para sa kanya. I don't know what your crisis are. Hindi ko alam yung crisis mo. Anong bigat ng problema mo? I don't know, but I'm offering through the words of God, one solution. Prayer. Pakisabi nga po ulit, prayer. And you know what? When you don't have a crisis right now, hindi po ko kailangan maging manghuhula para sabihin that in life, pwedeng parang time bomb, nagtitik-tak ito that there will come a time you will face a crisis whether you like it or not. Hello? Are you here? Parang naghahanda na sumabog. Na time bomb. May crisis. So, whether you are in crisis or not, it's always important to be ready. To be ready in prayer. Prayer, yes. Marami tayong pwedeng mapili later on after prayer, but first and foremost, go to prayer. Pakisabi nga sa iyong katabi, go to prayer. Go to God in prayer. Bakit ba natin sinasabing malakas ang panalangin? May power sa prayer because you are talking to Christ. Sino ba yung Panginoon? Sabi po sa aklat ng John, sa pamamagitan ng kanyang kamay, nalikha ang buong universe. How big the universe is? Sino po ba nakakaalam ng sukat ng universe? Ang sabi po ng mga astronomers, mga scientists, we have an ever-expanding universe. Lumalaki pa. Kaya our God created the universe na lumalaki pa, ibig sabihin, He's so big. At para magkaroon tayo ng access sa Diyos na ito na napakalaki, we are given the gift. Binigyan tayo ng regalo na manalangin at makipag-ugnay sa Kanya. Ano po bang nangyari nung nanalangin sila? Alam niyo po, ito yung maganda eh. Hindi lang tayo inaanyayahan ng Panginoon, come on, pray, at ma-frustrate kayo. Although there are times ma-frustrate tayo sa prayer. Sino ba dito na-frustrate na may pinag-pray ka? You know, may mga answers sa prayers, maybe yes. Hello? Maybe yes. And maybe sometimes no. Maybe sometimes maghintay ka anak. And maybe sometimes sasabihin ng Panginoon, I have a better plan. And when it is from God, it's always a better plan. Tama po ba? Alam niyo po nangyari po sa kanila,
sa part na binasa natin kanina, ito na yung miraculous part. Change were broken. Yung kanyang mga tinikala, gaano ba ka-dangerous ang tao na ito, si Pedro? Alam niyo po ba yung trabaho ni Pedro? Preacher. Mangangaral, gumawa ng himala, may nadaanan sila. Yung anino niya, tumama doon sa may sakit, gumaling. Nagpipreach lang sila. Pero alam niyo, para pigilan sila ng government, tinanikalaan sa kamay, sa kabilang kamay, maging sa paa. Alam niyo, you can picture it out na talagang ayaw siyang palayain. Pero that night, when somebody is praying, ang sabi, the church is praying, chains were broken. Yung tanikala ay nalaglag, nabasag, whatever, paano ba mangyayari yon? And maybe you are thinking, ano ba yung chains na meron sa akin? That through prayer din, ay pwede tayong makawala. Change ba ng kahirapan? Change ng wrong mindset? Change ng, kumbaga ba, mga pag-iisip na sinabihan kasi ako, walang mangyari sa buhay ko. These are change. But you know what? With prayer and with the Lord, change can be broken sa ating mga buhay. Ito pa ang maganda. Gates were opened. Ano ba itong gates na ito? Sabi nga natin, bakal kanina. And alam niyo po, dun sa Singapore, alam niyo, I have been given the opportunity na maglibot mag-isa, magkakapit bahay, mall. Humakbang ka lang kasi nagtitipid nga sila ng space, humakbang ka lang siguro ng 10, nasa gate ka na uli ng isa pang mall. So nag-malling ako the whole day. Alam niyo nangyari, hapon tumatawag na ako doon sa host namin sa bahay, Kuya, bakit po? Nawawala po ako. Hindi ko na alam talaga kung nasan ako. And you know, bawat pasukin mong pintuan ng mall, kunwari sanay na sanay ako. Lalakad ako, bubukas yung gate. Lalabas ako sa kabila, bubukas uli yung gate. You know what? That's what happened that night. Yung pintuan, nakapangaw siya. Ano ba po? Nalaglag. Yung pintuan na definitely kung high profile ka, nakakulong ka sa talagang maximum security area, talagang mahirap buksan ito, nakatago yung susi, hindi hawak ng mga sundalo yung susi. But that night, bumukas. And this, mga minamahal, this happened because somebody behind the scenes nananalangin. Siguro maisip nyo rin, hindi alam nung anak, nung kapatid, nung kaklase, may nagpe-pray sa kanya, may answered prayer na rin siya. Naging malakas yung prayer kasi may nag-agree sa kanya. Bagamat sa senaryo po na ito, si Pedro, hinubad niya na yung kanyang alam niyo po, pag hinuhubad dun sa Bible, pwedeng hinuhubad na niya yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pag-asa. Pinatay na nila si Santiago. Malamang bukas susunod na ako. Hello? Nandun na sa hopelessness, pero salamat na lang merong nagpe-pray. Have you been, have you been in a situation na hopeless na pero buti na lang may nag-pray sa'yo? Susuko na pero may nag-pray sa'yo? Mga minamahal, ganito yung nangyari sa kanila. Hindi man siguro kasing dramatic, bigla na lang po nawala yung problema, yung nangaaway sa akin, biglang tinamaan po ng kidlat and I'm free. Alam niyo po yung naghabla sa akin, bigla na lang kinain ng embornal. Hindi man gano'n lagi, parang dramatic na gano'n. Gumaling po agad yung sakit ko, di ba dramatic, but deep inside you, parang gumaan po. Parang lumakas uli ang loob ko. And you know, ito po, mga minamahal, may bunga yung panalangin. And their response when they have crisis, ito po ang masakit minsan. Kailangan mo na mag-pray, but para bang meron pa tayong reservation na baka kaya ko pa. So, yung bang lumuhod, pumasok sa iyong kwarto at umamin ka sa Panginoon, kailangan kita, Lord. Hindi natin magawa because maybe we have pride. So, the solution sa halip na maging malapit ay nagiging malayo. So, when they are in crisis, tanong ko po uli, meron ka bang crisis na naranasan sa buhay? Pwedeng sa pag-aaral o pagpapaaral, trabaho, o sa pamilya, our best solution pa rin is prayer. And you can ask for prayers, but be sure that you yourself is praying. Dahil ang prayer po ay makapangyarihan at kinakausap natin sa prayer ay ang makapangyarihang Panginoon. And number 2, immerse in prayer. Magbabad. Pakisabi nga po, immerse.
Yung mga bata, pinaliguan ko po yung anak ko kahapon ata yun. Ako yung naging bantay nila because ang aking asawa may trabaho. Alam niyo po ba yung pag nagbabad ka na, nung una baka ayaw mo, pero pag babad ka na, nag-i-enjoy ka na. And maybe there are times that we don't enjoy worship, we don't enjoy prayer, we don't enjoy cell group, we don't enjoy meeting the Lord, we don't enjoy spiritual things. It's because baka tampisaw pa lang tayo. And you will never enjoy kapag sa swimming pool ang ganda-ganda, pag ganyan-ganyan ka lang. Tama po ba? Ano yung usong-uso? May dagat ang luwang-luwang pero pag ganyan-ganyan ka lang, uy, alon! Uy! Tapos babalik ka pag wala na yung Tapos may alon ulit! Hindi ka mag-i-enjoy. Baka doon nag-i-enjoy ka, oo. Pero you miss the experience na hampasin ng alon. Yung, gumulong-gulong ka, paa mo yung nasa ibabaw. Pag-ahon mo, puro buhangin yung bunganga mo. Ganito pala ang dagat. Yung ganun. So you will miss. There is an ocean to enjoy. There's an ocean to enjoy. Pero patampi-tampisaw ka lang. Even in prayer, kinakampaign natin, immerse. Magbabad. Yung mga anak ko, nilagay ko sa maliit na bathtub. Bathtub, parang sosyal. Plastic lang po yun na maliit. Binabad ko sila ron. Sabi ko, 2 minutes na lang ha. Yung mga boys, kasi minsan tinitreat ko talaga sila na, okay, you have 2 minutes ha. Ang tawag ko sa kanila, dude or tinatawag ko, best bud buddies. 2 minutes lang. Okay, maya, 2 minutes ulit. Ayaw na lang umahon. Lalo po si Joseph, kuya, umahon ka na kasi sinusundan ka lang nung pati mo. Aahon yung kuya. Iahon. Ayaw nang umahon. Why? It's because you're enjoying. Kaya po, enjoy or immerse in prayer. When you have a dream, pray. Tama po ba? Sino sa atin may pangarap? At alam natin na mas malakas tayo kapag tayo ay nagkakaroon ng oportunidad na makita, mamalayan, makausap yung Diyos na mas malakas kaysa sa atin. Ang sarap mangarap kung alam mong hindi lang ikaw ang bumubuhat nito. Malaman mo yung pamilya mo, katuwang mo, yung mga workmates mo, katuwang mo, how much more when God, who is big, is so big, inaawit natin, and I hope we will sing this later on, God is greater than anything in your life. When you have a dream, pray. When you are in crisis, pray. When you have nothing to do, you can pray. Nasa jeep ka, you can pray. Nakasabit ka sa tricycle, you can pray. Nalalanghap mo yung kilikili nung nagdadrive, pray. So, whenever you have opportunity, you can pray. And you will realize, ang sarap palang magbabad sa prayer. Ang sarap palang magbabad sa Panginoon. Last week, umamin ako that the devil is painting a bad picture. Last Sunday, nung closing po, ayoko sanang bigkasin ito, but you know what? In order for us na ma-address yung problema, kailangan mag-surface, lumabas yung problema. Because what we tolerate, we cannot change. Yung tinotolerate natin, hindi natin kayang baguhin sa ating sariling buhay o sa grupo. You know what? The devil is painting a bad picture. Ang sinasabi po, patay na yung dream mo, patay na yung pangarap ng church. Alin po yung tinutukoy ko? Yung night of worship. And last week po, we are much less than this. Siguro po magbilang, yung nagsimba ng morning, sabihin ng 20, bumalik dahil may tungkulin ng gabi, binilang lahat kung ilan ang nasa night of worship, 20. 40. So parang nagpipaint ng picture po yung devil na, patay na. Wala na kayong pag-asa. Patay na. Patay na yung pangarap ninyo na abutin yung barangay, yung mga kabataan. Patay na. But you know what? I refuse to believe. Hello? Who's with me in this? I refuse to believe. Bakit po, mga minamahal? Because wherever Jesus is, there's life. Palakpakan po natin ang Panginoon. At mararamdaman mo when you start to believe, habang ikaw ay nagpipray, later on, kung depression man kung depressing man yung situation mo, after mo magpray, parang, Lord, I'm excited to face my problem. Parang lumakas ako because wherever Jesus is, there's life.
Nung namatay si Lazaro 4 days, nung malayo yung Panginoon, patay siya na natili. Nung nandun na yung Panginoon Jesus sa malapit, sumigaw na lang yung Panginoon, Lazaro, lumabas ka, because Lazarus is alive even inside the grave. Patay na siya pero nabuhay. Ano po, and I do believe itong night of worship po ay hindi mamamatay kailanman. Amen po ba? As long as there will be people who would like to believe and pray and believe. Sabi doon, do it again. Give again. Believe again. Trust again. Push until something breaks. Pray until something happens. It's because, mga minamahal, we are a part of this. Naglalakad po si Pedro kasama yung anghel. Nalaglag yung tanikala. Umopen po yung pintuang bakal. Pero dumating yung point, yung angel umalis. Why? There's time for miracles, but there's time for us to decide what to do. Meron tayong part. Pakisabi nga po, meron tayong part. Gawin po nating personal, meron akong part. Pakisabi sa iyong katabi, meron ka ring part. At itong part po na ito, kung magawa po natin, alam niyo po ba, unang-una ring magiging masaya is us. Because we are a part of the dream. And we have to do something, and we need a team. And if we have a team, there's no dream that we cannot conquer. Kapag meron po tayong team, walang pangarap na sobrang laki para hindi natin makita. We cannot conquer any dream without a team. Ano po, meron tayo dapat laging team. Everything should be done with a team. Minority po kami, but as long as meron kaming kasama, alam po namin, kaya namin ito. Minority po kami, wala po kaming kasama, o sabihin na, nag-iisa po ako, but you know what? When you are with God, you are the majority. Amen po ba? Kahit sabihin mo, nag-iisa ka, and that's a team. Ano po? So, we can conquer any dream through a team. Pero pansinin po natin, no coach will win without a team sa basketball. Kahit playing coach ka, when you don't have a team, you will not win. On the other side, no dream is too big if we have a dream. If we have a team. Mga minamahal, at itong team na ito is a team that is motivated. Yung bang motivated yung, I am a part of this. I know I am a part of this. Alam niyo po, this is the dream team ng ating church. Na masasabi niya, I am a part of this. I am a disciple. I am a disciple. Ano po? This team should be motivated. This team should be dedicated. Ano po ba yung dedicated? Yung bang you set apart yourself. Ito ako, maglilingkod ako sa Panginoon. I will use my skills. I will use my talents for the Lord because I'm dedicated for the Lord. Ibig sabihin po, ito yung mga qualities ng team natin na nais ng Panginoon. Ano pa po? Prayer drench. Kahit na magaling tayo, kahit po na may kahusayan tayo, apart from the power of the Holy Spirit, we cannot do it. So we should be prayer drenched. Ano pa? Committed. Ano po ba yung committed? Pakisabi nga po, committed. Pakiulit po, committed. Alam niyo po yung committed, ang sabi ni Pablo sa kanyang buhay, whether it rains or shine, napapanahon man o hindi, panatag man o hindi, I will preach the gospel. Anong ibig sabihin nito? Yung panatag ka, walang sitwasyon na mahirap sa buhay mo, o merong mahirap na bahagi ng buhay mo, nasasabi mo pa rin, I will stick with God. I am for God. Alam niyo mga minamahal, bakit natin sinasabi itong mga bagay na ito? It's because, mga minamahal, kung meron man tayong naabot sa kasalukuyan o sa nakaraan, it's because these things, mga minamahal, pwede nating matagpuan. Umuulan po, naalala ko nun umuulan, may cell group dyan na nakapayong, nagpipray para sa church. You know, grabe ka ako. Rain or shine. Napapanahon o hindi, pwede naman silang lumilim o kalimutan na lang. Umulan naman. Pwede tayong mag-excuse, umulan naman. But you know, they're there to pray. Committed. Dedicated. A team. Prayer drench. At alam niyo po, yung pag-immerse sa prayer is not just talking about prayer. Pagbabad talaga sa prayer. It's not just about preaching about prayer, but it's actual praying. Mga minamahal, sino dito, may panahon ka talaga na nakalaan na magpe-pray ka, whether it's 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, pero inilaan mo ito sa Panginoon. Lord, tayo lang. Sino po? Pakitaas nga po yung kamay. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. You know, yung panalangin invites the supernatural.
Who wants natural things? Who wants supernatural? Amen. Hindi ko maintindihan, pero actually, malayo ito sa pinag-pray ko, but yung answer ni Lord is something much better. Supernatural. Minsan nga hindi na tayo deserving, but it comes, Lord talaga, supernatural. You know mga minamahal, when we pray, we invite the supernatural, yung God na makialam sa buhay natin, to do the supernatural things. Bakit ganun? Parang dati kapag itong nakaharap kong problema, ang bigat-bigat, pero nakaharap ko ngayon, parang kayang-kaya ko na mas panatag na ako. You know, it's because of the supernatural we invited sa buhay natin. And let me remind you, nangyari yung supernatural, it's because in crisis, nanalangin po sila. At hindi lang simpleng panalangin, nanalangin sila talaga ng paulit-ulit, tuloy-tuloy, parang hininga na nila, kasabay ng hininga, nananalangin sila. Ang tawag na dito, hingalangin. Pakisabi nga po, hingalangin. Sige nga po, huminga tayo ng malalim, pahigop, at ibuga. Kasabay nito, kung ito namamalayan mo o hindi, sila po marahil namamalayan man nila o hindi, nakikipag-commune na sila sa Panginoon. Ano man ang nangyayari, mga minamahal, but you know what? Yung devil hindi makapayag. That's why, when we talk about prayer, when we pray, nakakaantok, o parang, grabe, basic naman yan. Because the devil would like to paint na yung prayer hindi mahalaga. Kaya kung may prayer meeting po tayo, kahit sa ang church, gustong ipinta rin ng devil na nakaka-boring ang prayer, kaya minsan, pag prayer meeting, walang pumupunta. Maapektuhan tuloy tayo, mag-prayer meeting pa ba tayo? Wala namang pumupunta. You know, the devil would like to steal, kill, and destroy. Ano po ba yun? Nakawin yung ideya na kapag nanalangin tayo, may mangyayari, kaya baliwalain na lang yung prayer, wag nang daluhan. But you know what, mga minamahal, ito yung nangyari po sa kanila. Nung sila po ay nanalangin, yung hindi nila magawa, nangyari. Siguro kung sugurin man ng mga Kristiyano yun, 4 na pulutong, 4 na pangkat. Ano ba, tama ba yung aking sinabi? Hindi ibig sabihin, 4 na mga kalawal lang to. Sumugod man lahat ng Kristiyano, lagariin po nila yung bakal, it will take them overnight, buksan pa lang yung gate, and that's not a big deal. Parang hindi miraculous, parang hindi wow. Alam niyo po, buti na lang nag-pray po sila, and when they prayed, yung miracle happened. Amen po ba? So pakisabi sa iyong katabi, when you are in crisis, pray. Alam po ninyo yung intense prayer, ito yung kanilang prayer. Talagang minsan umiiyak na sila, minsan dinadamba na nila yung floor, minsan po talagang tululuha. Sino po dito nag-pray ka na lumuluha talaga? Hello po. When was the last time na umiyak ka sa prayer? Lord, pinag-pray ko naman siya sa'yo. Bakit nawala siya? Hindi yan. Hindi yan. Umiiyak ka talaga, Lord. Bakit ganon? Hindi yan. Alam niyo, intense prayer. Yes, pwede yan. You know, pwede naman, Lord, yung aming church, Lord, umiiyak ka. Pwede naman, Lord, yung family ko. I can remember times na ang iniiyakan ng mga tao, yung mga kabataang nagpe-pray, Lord, yung kapatid ko, makilala ka rin niya, and there are tears. Pulo-pulo sa lupa. That's intense prayer. Alam niyo po ba, ang sarap manalangin pag gano'n? Pero alam niyo po yung madalas, sa halip na tulo-luha, tulo-laway. Pag prayer, tapos na ba? Parang gano'n. Alam niyo ba? Why? It's because we think prayer is not a solution. We think prayer, makakalipas ang buhay ko, ang araw ko, ang linggo ko, hanggat may pera ko, hanggat may inaasahan ako, hanggat malakas ako, I don't need prayer. But you know what? Prayer invites the miracles that we need. Mga minamahal, immerse again. Immerse in prayer. If we want to win the world, sinong unang magpe-pray din dito? Tayo. If we want to change something in our situation sa pamilya, sinong unang magpe-pray? Not other people. Yes, we can invite other people, but we have to pray for our families first. May gusto kong mangyari sa buhay mo, may gusto magbago, and you know what? Ang potential natin bilang Kristiyano, bilang buhay, mabago pa, uminam pa yung buhay, we have to pray for it. Mga minamahal, immerse again.
immerse in prayer. Immerse your time with the Lord. Mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo at hindi ako magsisising sasabihin ito, kapag nagbabad ka sa Panginoon, hindi ka magsisisi. Because you know what? Kung may hungkag na bahagi man ng puso mo at hinahanap mo kung anong ipupuno, nagawa mo na ang lahat, mga minamahal, yung Panginoon, kapag siyang nakatagpo mo, siya ang pupuno ng bakanting space ng puso mo na ito at sobra-sobra pa, labis-labis pa, nag-uumapaw pa na kapag kinanta mo yung celebrate, Jesus celebrate, masayang-masaya ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, pakisabi mo sa iyong katabi, immerse in prayer. May natututunan po ba tayo ngayong gabi na ito? Amen? You know, our intention, balikan tong mga basic things na ito. Actually po, baka hindi na ito bago sa inyong pandinig, that's okay. But you know what? It's worth repeating again para ma-remind po tayo. Number 3, do not despise small answers. Pastor, may sagot si Lord pero parang ang liit-liit kumpara dun sa hinihingi ko. Have you experienced that? Ano po, may mga prayer tayo na ang liit naman nung tugon. Oh Lord, I ask for a sign. Sino dito mahilig humingi ng sign? Lord, ayun, meron. Okay yun, okay. Pwede po tayong humingi ng sign. Ano po, alam nyo, may lalaki na nagpray. Sabi niya, Lord, nagkakaedad na ako. So Lord, bigay mo naman yung life partner for me. Okay, it's okay to pray for that. Sabi niya, tagal ko na nagpe-pray, Lord. Lumuluhod siya, ano po? Then, matapos po siya mag-pray sa isang chapel, parang may sinabi si Lord sa kanya na yung unang pumasok sa pintuan ng chapel, siya na. Ano? Nakarelate kayo. Parang, wow, pwede pala yun, Lord. Yung unang pumasok sa gate ng school, Lord. Come on, Lord, I'm excited. Di ka na pumasok, nandun ka na lang sa gate. Hindi, mami naman, nag-pray po siya. Sabi niya, so Lord, sure ba, Lord, sure ba? Pagtingin po niya, doon sa church sila na ito, may chapel kasi for prayer. So, sobrang laki ng compound. May anytime na pumasok ka, pwede kang mag-pray. So, ang laki nung kanilang, yung compound, marami, iba-ibang tao. So, pag ahon niya sa luhuran, sabi niya, sige yung unang papasok sa pinto, Lord, ha? Alam niyo po, yung unang pumasok sa pinto, sabi niya, Lord, bakit naman ganito? Okay, just for the sake of the story, this is a true story. Yung pong pumasok sa pinto ay triple, 4 na beses na laki niya, na babae. Ano po? So, alimbawa kung ako po, 4 niyo ako. Sabi niya, Lord, Lord, talaga bang siya? Sabi niya, Lord, humingi siya ng sign. Pero sabi, ba't naman ganun, Lord, yung answer mo? Ano yung sabi niya? Okay, pero sige, Lord, makipagkilala ako sa kanya, pero Lord, bakit gano'n? Parang gano'n. May mga pasubali siya. So, nakipagkilala po siya, and alam niyo po, that was the last time din na bumalik siya sa church na yun. Last time na rin siya bumalik. After 7 years, sabi niya, tinawag ako ulit ng Panginoon. Grabe, Lord, I need you. Grabe, buti na lang bumalik siya. Sabi niya, I need you, Lord. Sabi niya, I'm still single. Bakit ganito? Pogi naman ako, etc. Ganyan. So, bumalik po siya sa church na yun. And then, nag-pray siya ulit. The same sign. Same sign. Sabi, Lord, gusto ko ng partner. I know you know what's best for me and I submit to you, Lord, again. Do it again din siya. Do it again. So, sabi, the first person na papasok sa chapel, sabi niya, ayoko nang magmulat, Lord. Sabi niya, ayoko nang magmulat, Lord. Sabi niya ganyan, baka na naman. Sabi niya, baka, etc. Hindi ito yung pinagpipray ko. Pero siyempre po, nagpray siya and he took a step of faith. Dahan-dahan po siyang umahon sa prayer, dramatic, Dahan-dahan siyang lumingaw sa may pintuan. And then may nakita po siyang babae doon, hinahangin ng hangin yung buhok niya. And then, joke, sobra naman kayo. Korean novela, talagang umiikot yung camera, ganyan. Joke na. So pagtingin niya, isang napakagandang babae, balingkinitan na, sabi niya, wow, thank you, Lord. Ito na yung answer mo talaga, tatanggapin ko na. Namili ng answer. Nilapitan niya, nakapagkilala, at alam niyo po, na-discover po nila,
Nung mag-uusap na sila, 7 years ago, nag-pray ako dito, sabi ng babae. 7 years ago, nag-pray din ako dito. Sabi niya. And then may nakita akong babae. Kaya lang, hindi ko, sabi niya ganyan, hindi ko tinanggap na yun ang answer ni Lord sa buhay. Alam niyo po, nung paglalim ng kanilang usapan, sabi ng babae, you know what, I can still remember that time. And I am the same person. Na-miss nila yung 7 years. Hello? Pag ganyan, buhay kayo, no? Hindi, biro lang. It's okay. It's okay. Kaya lang, na-miss nila yung 7 years, lalo nung lalaki, it's because he despised yung sagot ng Panginoon. If you're asking for a sign, alam niyo po, meron akong gustong basahin sa inyo. Are you learning something tonight? Parang pag gano'n ng kwentuhan, masigla, no? Puro alam niyo, mga minamahal. Okay, I would like to read from 1 Kings, chapter 18. And from verse 41 to 45. Ang sabi dito, sinabi ni Elias kay Ahab, umahon ka, kumain ka, at uminom sapagkat may hugong ng rumaragasang ulan. You know what? He's talking to a king. Grabe itong propeta na ito, itong preacher na ito. Kapag mag-utos siya dun sa hari, grabe na lang, dahil alam niya, he's a spokesperson of the Lord. Kaya lang, nung sinabi niya ito, may hugong, alam niyo, medyo malalim nga itong Bible na ito, merong ulan na darating. But during that time, 3.5 years nang hindi umulan. So yung sinasabi po ni Elijah is so impossible. Alam niyo po yung sinasabi ng propeta na ito, whether you're from God or from nowhere, from anywhere, parang hirap paniwalaan. Bakit? Grabe, hindi pa umuulan, 3.5 years na, wala na pa kaming nakikitang di patak ng ulan o hamog. Tapos sasabihin mo, uulan. Pero alam niyo, sabi niya, he's so resolved na talagang ito mangyayari. Alam niyo po, sabi niya kay Ahab, sa hari, umahong ka na, bago ka abutan ng ulan, magpuputik sa daan. Bilisan mong sakyan yung karwahe mo dahil uulan na. Verse 42, kaya't umahon si Ahab. Ito naman maganda. Siya ay umahon, even though he's a king, yung mensahe ng Panginoon sinunod niya, at siya po'y umahon upang kumain at uminom. Si Elias ay umakyat sa tuktok ng Carmel, a mountain, para mag-pray. Gano'ng ka-importante yung prayer? Umahon pa ng bundok. Siya yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Have you prayed like this? Grabe talagang effort tong mag-pray. Hindi ko maisip paano ko ilalagay ulo ko dito sa pagitan ng tuhod. But you know what? Sa intense prayer niya, talagang balukto siya. He's in a fetal position na talaga namang, okay, kung ito na ang comfort zone na tinatawag, naka-fetal position na ako, but Lord, send rain. Lord, give us the solution that we need. Alam niyo po, verse 43, kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dagat. Meron po siyang partner, meron siyang teammate. At sabi, umahon ka ngayon, at tignan mo yung dagat. At siya'y umahon at tumingin, at sinabi niya, wala akong nakikita. They're looking for a sign. Pakisabi nga po, sign. Humayo ka. Alam niyo po, for 7 times, humayo, umakyat para matanaw niya yung dagat. Sir, walang sign. Sige, umahon ka uli. Sir, walang sign, wala akong nakikita. Clear skies. Alam niyo po, kumbaga, for 7 times, kapag sinabing 7 times, makailang beses, maraming beses nilang sinubukan kung may sign na. May answer na ba sa prayers? Alam niyo po, sabi nung kanyang kasama, yung servant niya, humayo ka ng 7 ulit. Wala po, sir. Verse 44, sa ika-7 pagkakataon ay kanyang sinabi, tignan mo, may lumitaw na isang ulap na mula sa dagat na kasinliit ng kamay ng isang lalaki. Hello? Are you here? Baka merong binibigay na sign si Lord, pero sobrang liit compared sa malaking skies. Ulap na singliit ng kamay ng isang lalaki. As small, alam niyo yung sinasabi sa Do It Again, wala ka mang nakikita but just as a small cloud, as small as a fist of a man. Yung video, naalala niyo ba? Wala ka mang pag-asa na uulan, pero nakakita ka lang ng maliit, bahagyang tanda na uulan. Take it! Pakisabi sa iyong katabi, take it! Ano ito? Sign ng promotion, take it. Ano ito? Sign ng may mag-grow pa sa iyong buhay, sa iyong ministry, sa iyong business, take it. At kapag humihingi tayo ng sign, you know what? The Lord is willing to give a sign.
Pero alam niyo po itong sign na ito, sobrang liit na pwede lang sabihin, yun lang! Pakisabi nga po, yun lang. Ano po pwedeng i-despise natin yung mga maliit na answer ng Lord? Lord! Nag-pray kami ng 200 na babautismoan sa Easter service, Resurrection Sunday. Ngayon wala pa. Ano po, yun lang magbabautismo ang ready. Pero at least may magbabautismo. Hello ba? Sino dito gusto mong magbabautismo? We are offering the opportunity na mabautismoan po kayo if you are decided on the Resurrection Sunday. Lord, yun lang. Nagpipray tayo, Lord, sana maging 1,000 kami sa church. Hello po. Pero there are times na may in-invite ka, nag-resist pa. Lord, yun ba? Yun ba yung sagot? You know what, mga minamahal? Do not despise small answers. Small signs. Alam niyo po, it cost Elijah to pray so many times. He prayed 7 times and the servant traveled from there para sa lugar na matatanaw niya yung dagat. 7 times 2, it took them so much sacrifice, effort, at ang binigay lang na sign ng Lord sa kanila, as small as a fist of a man para sa kanilang hinihinging answered prayer. Meron ka bang hinihingi, kapatid? Meron ka bang inaasahan sa Panginoon? But Lord, taliwas naman. Ulap tungkol sa ulan. Pero ang liit. Parang hindi ito. Have you been there? Lord, sa family ko ito sana, pero bakit ganon? Lord, sa trabaho ito sana, pero bakit ganon? Alam niyo po, pinag-uusapan nga namin sa cell group sa Moonleaf kanina. Alam niyo po, yung mga graduate ng college, punong-puno ng pag-asa. Yes! Pagdating ng first year ng work, nadadampin na yung hope. At the age of 25, they die. Wala nang hope. Something died in them. At sabi nga, they die at 25, pero inililibing sila at the age of 75. Did you get this? Hello? Hindi pa sila totoong patay physically, pero patay na sila at the age of 25. Sumuko ng mangarap, sumuko ng umasa, kasi baka taliwas sa kanilang inaasahan yung nangyayari. Lord, we're expecting for rain! Tagtuyot na! Pero bakit just a cloud as small? Sabi sa Bible, as small. Hindi as big, as small. But you know what? Ang sabi ni Elijah, gumayak tayo. Gumayak tayo. Tara na, sabihin nyo kay Ahab, uulan na. Hello? Are you here? Yung sign ang liit. Uunlad ba tong church? Bakit? Meron na tayong galing sa Purok 7, si Ryan. Amen. Hello. At siyempre si Marvin at saka si Jaisel. Palakpakan nga po natin sila. Hello. Maliit. Do not despise small answers. Amen po ba? Meron pa tayo galing ng komunal. Amen po ba? Ang gaganda pa. Kaway nga kayo mga anak. Ay, nahiya silang kumuhay. yung magandang lalaki ang kumuhay tuloy. Meron pa tayong galing ng Kalawagan. Grabe. Sobrang effort ni ma'am. Ihahatid pa yan. Pakakainin. Huwag kayong papayag na hindi kayo pakakainin ni ma'am. Okay. Baka wala sa plano niya yun. Ang liit! Maaari nung tinitignan natin kumpara sa, Lord, ang sinabi nyo sa pangitain namin, pupunuin yung football field. Pero alam nyo sa ELJ, alam nyo po, kapiraso man ng football field yung ating nakikita, pero do not despise small answers from the Lord. Amen? Do not despise small beginnings. Do not underestimate it. Because maliit man, if God is in it, kamay ng Diyos ito, it is something big. Pastor, paano ba i-apply ito sa buhay ko? As long as you can see na meron kang magagawa with your business, with your career, with your pag-aaral, as long as meron pang nais tumulong sa'yo, as long as meron pang magagawa sa'yo, kapatid, do not despise, underestimate small gifts that God has given you. Hanggat may bagong umaga na nagigisnan, may pag-asa tayo mula sa Panginoon. Amen po ba? Can I invite you to stand? God answers. Maliit na trabaho, do not despise that. Ang mamanahin mo mula sa magulang mo,
lupain na nasa paso, do not despise that. Pwede kang magtanim ng kamatis. Do not despise that. Meron kang idea sa negosyo, Lord, idea pa lang, wala naman akong puhunan. Sino po nakaisip dito magnegosyo for 2016? Mga kapatid, simulan nyo na. March 9. March na. Di ba New Year's resolution ito? Mga minamahal, Pastor, wala kaming puhunan. Well, you know what? When you have idea, you are rich. Do not despise small ideas. Mga minamahal, baka ito na yung answer ni Lord. Pastor, gusto kong maging part ng cell group discipleship. Pero parang nahihirapan pa ako. Pero I will take a step of faith, Lord God. Maliit man na hakbang, huwag mong maliitin. Why? It's because if God is in it, nandun yung Panginoon, maliit man ito. O sinasabi na, minority lang kami, Panginoon, ang liit-liit namin. But if God is in that small beginning, small thing, small idea, you know what? Yung outcome. Kapong church na ito yung pinag-usapan natin, where I've been for 2 times. Talaga pong ginusto kong bisitahin because God has been planting a dream in my heart. It's not my dream, it's God's dreams. Ano po, na soon, darating ang panahon na libo-libo na mga, hindi naman siguro dati humahabol sa Panginoon, they are not chasing God, but later on, they are loving God. Through this church, through a movement ng mga kabataan, young professionals, mga nasa eskwelahan, yung mga wala pa dating, kumbaga ba, ugnayan sa Panginoon, may ugnayan na sa Panginoon, at nababago yung buhay. And when we trace the story of Singapore, kasama rin doon na matitrace yung pagsigla ng church. Kaya ng Korea, nung sumigla yung church, they prayed. Alam niyo po, mayroon pa isang picture doon ng prayer that one man is praying for isang suburban place. Mag-snow o hindi, syempre, madaling mag-pray pag walang snow. Pero kahit may snow, nandun po siya, nakakapit daw po siya sa isang puno. Pinagpipray niya yung lugar. Sabi niya, Abuji, kamsahamnida. No, yung prayer niya, Lord, Father, Lord, save this place, save this barangay. If we can call it a barangay, umiiyak daw po siya doon whenever he has opportunity. Pero alam niyo po, yung kanyang prayer na ito, merong mga na-attract na, grabe naman to. I'm a Christian just like him. Grabe siyang mag-pray, nakayakap pa sa puno, dahil po yata yung puno parang nasa center ng kanilang village. Alam niyo po, may mga sumamang mag-pray. And then some of them are just observing. Some of them are just taking pictures. Alam niyo po, yung isang nagpicture, nakita niya kasi itong tao na ito, nagpipray, nag-snow. Pero alam niyo po, doon sa puno, wala nang dahon yung puno, kasi bago mag-winter talaga, naglalagas na yung napicturean nila itong tao na ito, nagpipray, sa sobrang apoy niya sa pagpipray, yung kanyang lugar na kinatatayuan, na kinaluluhuran, nakayakap doon sa puno, yun lang ang place na walang snow. Natunaw sa kanyang apoy ng pananalangin na, Lord, hindi lang ako, Panginoon, ang nais ko na mag-enjoy sa ginagawa mo at gagawin mo pa. Lord, let this village know about you, Jesus. Nagpe-pray po siya, nalusaw yung yelo. And I'm not saying na gawin natin yon, but let's not do it because somebody told you. Pero kung tibok ng puso mo, gusto kong subukan yan. Siya nga nagagawa niya. Siya nga na-experience niya. Siya nga kinauuhawan niya. If deep inside your heart, hinahangad mo na, Lord, ayoko lang marinig yung preaching about prayer. Lord, let me do it. Let me do it, Lord. Let me do it. Let me be a part of it. We're just going back to a simple, very basic thing, but one of the most important thing in life. Ano po yun? Prayer. But magkakaroon lamang po ito ng epekto since halaga sa ating buhay. When tonight, kung ating pananalangin ay maybe 5 minutes, 10 minutes, have you ever prayed, umabot ng 10 minutes? I'm not saying sukatin natin yung prayer life mo, no. But have you been to a prayer time na talagang it's between you and God, ang saya-saya mo, hindi mo na namalayan yung panahon,
tapos na piniplay mong MP3, but you're still praying. And you're happy. And you're filled with peace. You know what? I challenge you tonight. Hindi mo ito naririnig ngayon for nothing. Hindi ito pinagayak ng Panginoon na sabihin, saysayin ng inyong lingkod, ng kanyang lingkod, I'm nothing, forget about my name. But never forget about the one who gave these words. Sinulat na ng matagal sa Bible. Para saan? Display, i-print, gastusan, ikamatay na ibang tao for nothing? No. It's for something. In your life and through your life. Sa iyong buhay mismo at sa pamamagitan ng buhay mo. Mga minamahal, pero ang maganda, when God gave a sign kay Elijah, Sir, maliit lang po eh. Umahod siya, that's the sign. Let's go. Uulan na. Let me read the last part. Sabi po dito, verse 45, pagkaraan ng ilang sandali, ang langit ay nagdilim sa ulap ng hangin. Palakpakan nga po natin, Panginoon. At nagkaroon ng malakas na ulan. Wow! Woo! At si Ahab ay sumakay papunta ng Jezreel. Sabi niya, I'll go to my mission. Sabi niya, papunta na ako. Ayaw kong maabutan ng pagpuputik. I have to go to my mission. Ano po? Verse 46. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay na kay Elias. Kaya't pinikisa ng kanyang mga balakang at tumakbong nauuna kay Ahab sa pasukan ng Jezreel. You know what? Nakakaruwahe, nakakabayo si Haring Ahab. Imagine this. Tinulungan din ng Panginoon na dumating yung ulan, at para hindi rin maputikan, mahadlangan si Elias dahil magpuputik, alam niyo yung ginawa? Ito po, tumakbong nauuna sa karuwahe ni Ahab, si Elijah. Kung ganun din pala ka-powerful si Elijah, Prophet Elijah, bakit ba magpe-pray? Kaya yung tumakbo. Kaya sabi niya, fire, fall down! Shhh! Para pahirapin pa, i-display niya yung power ng Panginoon. Sige, basain niyo pa yan. Alam niyo, may crisis sila sa tubig. Pero sabi niya, ipapakilala ko sa inyo yung tunay na Diyos. At yung tunay na Diyos, si Yahweh. Sabi niya, basain niyo pa itong handog na ito. Basain niyo pa ng basain. Hukayin niyo sa paligid hanggang maglawa ng tubig. Sabi niya, at Panginoon, display your power. Fire, fall down. Sinunog, tinupok yung handog. Yung tubigan, nawala. You know what? He's so powerful. But you know what? He still enjoys coming back to the source. Pakisabi nga po, source ng power. Source ng success. Source ng joy. Source ng promotion. Everything comes from the Lord. You just have to come. Faith takes action. Ito na yung sign. Lord, ito na ba yung sign? Maybe hindi picture. Maybe narinig mo, Lord, papasok na ba ako into business? Lord, maliit na pasimula. Yes, go! Lord, ministry. Lord, tinatawag mo ako sa ministry. Lord, hindi ko alam kung handa na ako, hindi. But if you are hearing or you are seeing the sign, go! Because hindi naman ibibigay sa iyo ni Lord lahat agad. Lord, maging sanay ako magsalita bago ako mag-preach. Hindi! You have to start small. Lord, gusto ko 12 pag ito sa group. No! You have to start small. Lord, dapat puno agad yung church. No! You have to start small. And you have to do it over and over and over again. Because why? Faith takes action. Nagbigay ng sign yung Lord sa iyo. Nagbigay ng go signal. Mag-aaral po ba ako? Yes, go! Hindi dramatic lagi. What is important is you believe. Because faith that is true takes action. Lord, totoo ba? Napaunlarin mo ako, then look for business. Lord, totoo ba? Maayos mo yung family ko, then be the source of peace sa yung family. Pray for your family. Declare for your family. God gives signs. Another good news, God answers prayers. But faith takes action. Are you willing to believe? The Lord, sige, tatakbo ko ulit. Haharapin ko ulit yung challenge. Hindi ko man alam kung anong meron dito. But I would be willing
to face it dahil alam ko, kasama kita. Can I invite you to close your eyes? Siguro, naiisip mo, para ang dali. Parang pag pinakikinggan ko, ang dali. Harapin yung challenge sa buhay, paniwalaan yung maliliit na signs ng Lord, manalangin, parang ang dali. Dahil baka yung sitwasyon mo talaga ang hirap-hirap. Baka humaharap ka sa banta ng sakit. Baka humaharap ka sa isang sitwasyon na parang terminal na. Sitwasyon sa pamilya. O nabaon sa utang yung iyong pamilya. Nabaon sa isang sitwasyon ng hirap ng umahon. May mga binitawan ka pero parang ang layo pa ng sagot. Ang layo pa ng solusyon. May pinaniniwalaan ka pero parang ang layo-layo pa na dumating. Kapatid, I don't have the answers to all our questions. But one thing is sure. God answers prayers. So immerse yourself. Believe. Believe again. It's worth trying again. Sapagkat ang Panginoon hindi pa tapos sa iyong buhay. He's still the one who makes miracles. May nangyaring hindi maganda, may tumalikod sa iyo, may nanakit sa iyo. The Lord is still planning the best plans for you, preparing the best life for you, dahil hindi niya naman pinawi, namatay siya para bilhin ang mga plano nito para sa iyong buhay. Just believe, just believe, just pray till something happens, just push till something breaks, just do something till something really happens. Keep on believing, keep on expecting. Kagaya ng kwento natin last week, parang nahihiya na silang banggitin yung kanilang pinananampalatayanan. You know, we may fail sometimes. Pero alam niyo po, yung Panginoon, the last thing na pwedeng mangyari sa kanyang plano is failure. We have a fail-proof God. Kaya pwede natin ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Kanya. Pwede po ba tayong gumawa ng gesture na parang ang buhay natin nasa ating kamay, pero isinusuko natin sa Panginoon, itaas natin sa Panginoon. All of my days, all of my plans, I leave, Lord, into your hands. Kasi mas alam ni Lord yung the best. And you know, when we pray, hindi naman, Lord, yung gusto ko, gawin mo ha. Lord, yung gusto ko, bigay mo ha. No. Lord, we know that you know what's best. Suko na kami. Suko na ako. I would like to surrender my life. I would like to surrender my health. I would like to surrender my plans. Lord, I would like to surrender my love life to you, my everything to you, my future to you. All of my days, all of my plans, because alam ko mas mainam yung iyong plano. Come on, church. Sige, kausapin natin ang personal ng Panginoon. Maganda naman nangyayari sa buhay ko, Pastor. Still, remind yourself na mas mainam ang plano ng Panginoon. And every success na nangyayari sa atin ay nagmumula sa Diyos, and He is able to do it again and again and show up again in your life to give you the things that you want, that you need the most, because He's God. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Huwag natin palampasin ang panahon na ito. Pasalamatan ng Panginoon kung kinakailangan, magsumpong sa Panginoon kung kinakailangan. Come on, church, let's talk to God. Let's talk to the source. Let's talk to our Savior, Jesus. Come on. Hallelujah!